Excited na kaming lahat dahil sa wakas natuloy din ang aming team building / outing na may ilang buwan ding pinagplanuhan ng aking mga kasamahan sa call center na aking pinagtatrabahuhan. Nag-file ng leave ang buong team. 13 kaming lahat kasama ang aming team leader na si John at trainer na si Arlan. Ako at ang mga kasamahan kong sina G-Boy, Luke, Isa, CJ, Nard, Susan aka Aning-Aning, Letlet, Lance, Donnie aka Sinto at Gabi. Oras na naman na! Alas 4 pa lang ng umaga ay nagkita-kita na kami sa lobby ng aming opisina sa Makati. Excited ang lahat. Halos hindi ramdam ang bigat ng aming mga mata sa puyat at pagod sa nagdaang shift. Kalahating oras pa ang nagdaan ay dumating na si Gabi na siyang nakatoka sa sasakyan. Dala ang Starex van na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Napagkasunduan ng grupo na kami na lamang ang magpapagasolina papunta sa resort sa may dulong bahagi din ng Batangas. Siksikan man ay naging napakasaya naman ng aming biyahe. Sobrang kulit kasi ni Sinto. Ganoon din naman si Aning-Aning na female counterpart ni Donnie. Halos hindi kami makahinga sa loob sa katatawa sa pinaggagawa ng dalawa naming mascot. Pasado alas 8 na nga nang marating namin ng resort na Alta Villa. Nirefer lang kami dito ng ibang teams na nauna nang nag-team building kesa sa amin. Maganda daw kasi yung forest park dito na may isang abandonadong kumbento sa may likuran ng resort. May magandang mga swimming pools at facilities din ng lugar kung kaya't siguradong mag-e-enjoy ang buong team sa aming overnight stay sa naturang resort. Subalit, pagdating namin ay kami lang pala ang mga bisita sa buong araw na iyon. Katatapos pa lang kasi ng bagong taon, kung kaya na off-peak season sila. Ramdam namin ang kaluwagan ng buong resort. Nagkataon ba namang kami lang ang gagamit ng swimming pool at ng facility sa buong araw na iyon? Swerte natin! Sariling-sarili natin yung buong resort! Tuwang-tuwang sabi ni Isa habang pinagmamasdan ang kabuuang lawak ng resort. Anong swerte dun? Akala ko pa naman madaming tao tsaka madaming mga cute na guys. Pero wala pala. Sayang naman yung bagong bathing suit ko. Reklamo ni CJ. Welcome po. Bale kaming dalawa ng asawa ko ang mag-aasikaso sa inyo ngayong araw na ito hanggang bukas sa pag-alis ninyo. Pagbati sa amin ng isang matandang lalaki. Hindi po kasi pinapasok ng may-ari yung ibang tauhan dahil kayo lang naman po yung bisita ngayong araw na ito. Bukas pang dating nila. Basta kung may kailangan kayo, nandun kaming mag-asawa sa may counter ha. Bilin ng matandang lalaking mukhang matanda pa sa 60 anyos. Agad nito kaming dinala sa kwartong aming uupahan sa buong maghapon at magdamag. Maluwag iyon. May 4 na malalaking kama at tamang-tama lamang na pagsisiksikan naming 13. Jerome, ang creepy naman ng matanda no? Bulong sa akin ng aming trainer na si Arlan. Shh! Hoy! Baka marinig ka. Huwag kang ganyan. Mukha namang mababait eh. Saway ko sa aking kasamahan. Nawala na sa aming isipan ang kakatuwang sitwasyon at kung bakit 2 matanda lamang ang tauhan sa resort upang siyang umasikaso sa amin.
Panandalian lamang kaming namahinga sa aming kwarto. Pagkatapos ay nagpasya na rin kaming maglibot-libot sa buong lawak ng resort. Napakaganda ng tanawin dito. Sulit ang pagod at layo ng biyahe. Malinis din naman ang bawat isa sa 5 swimming pools. Kahit pa wala ni isang staff na maaaring maglinis nun ng mga sandaling iyon. Mabilis na nagdaan ang maghapon. Naging abala ang buo naming team sa pagsiswimming at paglalaro. Hindi rin kami makapaniwalang pinayagan kami ng matandang lalaki na bumili ng pagkain mula sa labas ng resort. Hindi na rin naman daw kasi sila makakapagluto at kinabukasan pa papasok ang kusinera. 10:00 na ng gabi nang magpasya ang lahat na umahon na sa tubig at magpahinga na sa aming kwarto. Kailangan na naming magpahinga dahil maaga pa kaming babiyahe pabalik sa Maynila kinabukasan. Matapos magbanlaw ay kumain na rin kami ng sabay-sabay. Wala pang 5 minuto naming naililigpit ang aming pinagkainan nang biglang namatay ang ilaw. Ay! Ano ba yan? Brown out! Tili ni Letlet. Hala! May mumu! Pananakot naman ni Lance. Shh! Be quiet guys! Saway ng team leader naming si John. Mukhang brownout sa buong resort ah. Sobrang dilim sa labas oh. Pagpupuna nito matapos sumilip sa bintana. May dala ba kayong flashlight o kahit na anong pang ilaw? Lighter lang. Sagot ni Luke sabay bukas sa daladalang lighter. Bahagyang lumiwanag ang buong kwarto. Okay guys, listen. Somebody has to go to the counter and ask for an emergency lamp. Ani John sa kagrupo. Sama na lang kami ni Gabi sa'yo, TL. Suwestyon ni G-Boy. Okay, punta lang kaming 3 sa counter pero dito lang muna kayo sa room. Ilak nyo ang kwarto paglabas namin ha. And please be quiet. Huwag kayong mga parang bata dyan ha. Mahigpit na bili ni John. Sinunod naman namin si TL. Agad naming isinara ang pinto paglabas ng 3. Gustong-gusto sana naming magtakutan, lalong-lalo na mga babae na sadyang matatakutin. Pero tila may kakaiba sa hangin na nagdagdag kaba sa aming dibdib. Kahit wala naman talagang dahilan. Hindi pa man nagtatagal, nakarinig kami ng mabibigat na mga yabag mula sa labas ng aming kwarto. Natigilan kaming mga naiwan sa loob. Sina TL ba yun? Tila natatakot na tanong ni Susan. Sinundan pa iyon ng ilan pang mga yabag. Papalapit sa aming kwarto. Sa wari namin ay higit sa 5 tao ang naririnig naming mga yabag na nagmumula sa labas. Lumikha ng ingay ang aming jealousy type na bintanang kahoy. OMG! May bumubukas ng bintana! Takot na pahayag ni Isa sabay turo sa pilit na binubuksan na bintana. Sina TL lang yan, tinatakot tayo. At natatawa pang sambit ni Donnie sabay tayo sa may bintana. Matapos na marinig ang patuloy na pagpupumilit ng kung sino man sa labas upang buksan iyon. Agad na binuksan ni Donnie ang latch ng bintanang kahoy
agad iyong bumukas at bumulaga ang mga nagbubukas nito mula sa labas. Napasigaw na lamang si Donnie. Bigla itong natumba na tila nawalan ng malay. Napatayo naman kaming lahat upang sumilip sa bintana. Hindi ko alam, pero iyon na yata ang pinakamalakas na naging sigaw ko sa buong buhay ko. Maging ang mga kasamahan naming babae ay halos mapatago na sa likuran naming mga lalaki dahil sa labis na hilakbot. Kitang-kita namin mula sa labas ng bintana. May 6 o 7 mga muka na kulay puti. Hindi makita ang mga katawan nito. Sa hindi malamang dahilan ay walang laman ang mga mata nito at tila uod na lamang ang nakapaloob sa kanilang mga eye sockets. Nabubulok na rin ang kanilang mga pisngi habang ang iba pa ay tila naaagnas na mga bangkay. Nakita naming nagtawanan ang mga nilalang pero walang boses na lumalabas. Tila natutuwa sila sa aming mga naging reaksyon. Maya-maya pa ay nag-umpisa na silang maglagusan mula sa labas papasok sa loob ng aming silid. Doon na kami nagtakbuhan papalabas ng kwarto. Nang makita naming lumagos na sila sa loob, para silang mga usok. Naaninag ang muka at katawan pero tumatagos sa mga pader at bintana. Sa sobrang takot ay hindi na namin nadala pa ang aming mga gamit. Naiwan ng lahat sa loob ng kwarto. Madilim man ay pinilit naming tumakbo papunta sa counter para habulin sina TL John, G-Boy at Gabby. Sumusunod sila sa atin! Takbo! Takbo, bilis! Pagtili ni CJ. Kasunod ng narinig naming kalampagan ng mga yabag na tila hinahabol kaming lahat. Natigil lang kami sa aming pagtakbo pagdating namin sa counter. Naaabutan namin ang 2 matandang bantay, subalit wala roon sina TL John, G-Boy at Gabby. Manong tulungan niyo kami! May multo! May multo kumahabol sa amin! Para akong bata na nagsusumbong sa 2 matandang bantay ng resort. Ha? Multo? Abay, wala namang ganyan dito. Baka guni-guni nyo lang yun. Sagot ng matandang lalaki. Hindi man kumikibo ay napansin naming masama ang tingin sa amin ng kasama nitong matandang babae. Hanggang sa nausisa ni Luke. Nakita po ba ninyo yung 3 naming kasama? Papunta po sana sila dito para humingi ng emergency lamp. Ngunit sumagot ang matandang lalaki ng, sila ba? Lumabas sila ng gate eh. Baka bumili doon ng kandila. Kapansin-pansin na habang sinasabi iyon ng matandang lalaki, ay nakangiti pa ito sa hindi malamang dahilan. Pwede niyo ho ba kaming samahan? Kunin lang po namin sana yung gamit namin. Tapos aalis na po kami dito. Baka po kasi nandun pa yung mga multo eh. Pakiusap ko sa bantay. Oo ba? Walang problema. At lumakad ang matandang lalaki palapit sa amin. Akala namin ay may tungtungan ito sa may likuran ng counter sapagkat sadyang mataas siya kesa sa aming lahat. Nagtaka lamang kami nang mapansin naming mataas pa rin ang matandang lalaki kahit pa naglalakad na ito sa unahan namin. Look, pakibuksan ulit lighter mo. Tapos itapat
Itapat mo kay Manong. Utos ko. Agad namang binuksan ni Luke ang kanyang lighter, saka itinapat nga sa likuran ng naglalakad na matanda. Natigilan kami nang aming makitang nakalutang pala ito sa hangin. Hindi nakasayad ang mga paa nito hanggang sa may tuhod ang taas mula sa lupa. Napasigaw na lamang si Luke at sinabing ito ay isang multo. Hindi na namin alam kung paano pa kami nakatakbo papalabas ng resort na iyon, basta't kusa na lamang kaming dinala ng aming mga paa papaalis sa lugar na iyon. Dala ng magkahalong takot at kaba, hindi namin alam na may lakas pa pala kaming natitira upang makaalis sa lugar na iyon. Hinila namin ang mga babae naming kasamahan na tila bibigay na sa sobrang takot. Nag-iiyakan na halos ang lahat. May pagkakataon pang ang 2 beses na nadapa si CJ papalabas ng gate, pero madali naman namin siyang nakarga papalabas. Doon na rin namin nakita ang aming service na van. Paparating na sana upang kami ay sunduin. Hanggang sa, "Pasok na! Bilis!" sigaw ni TL John mula sa bintana. Mabilis naman kaming nakasakay at agad na iyong pinaharurot ni Gabby papalayo sa lugar na iyon. Nagpalipas muna kami ng magdamag sa may barangay hall ng lugar na iyon, kung saan inilahad namin ang nangyari sa amin sa ilang mga tanod na naroroon. Pilit din naming pinakalma ang mga kasamahan naming hindi pa rin mapigilan ng pag-iyak dala ng matinding hilakbot sa mga nakita ng gabing yun. Nako, ganyan talaga sa resort na yan. Alam niyo bang noon pa minumulto yan? Lalo na pag yung mga araw na sarado sila. May kung sino-sinong nagpapanggap na tauhan nila dyan. Noong araw kasi, 2 matandang mag-asawa ang may-ari niyan. Ayaw nilang ibenta sa may-ari ngayon ng resort ang kanilang lupa. Pero sa hindi malamang dahilan, biglang naglaho yung 2 matanda. Tas bigla na lang sumulpot yung resort. Baka nga hindi pa rin matahimik yung mga matatanda. Kwento ng kapitanang si Ami Dulay. Kinabukasan na namin nakuha ang aming mga gamit. Gaya nga ng kwento ng kapitana, sinabi sa amin ng mga tauhan na sarado sila na nagdaang araw, kung kaya't nagtataka sila kung bakit at paano kami nakapasok sa nakapadlock nilang gate. Hindi na rin kami nagpaliwanag pa. Nagmadali na kaming umuwi at never na naming pinag-usapan pa ang mga naganap sa amin ng team building na iyon. I wanna break